Maging totoo sa mga sinasabi. Huwag kang maging sinungaling. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 33 to 37, and I read it for you. Again, you have heard that it was said to those of ancient times, "You shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be yes, yes, or no, no. Anything more than this comes from the evil one." May kilala po ba kayong sinungaling? Hindi nagsasabi ng totoo, nagkukunwari, may tinatago, may pinoprotektahan, at sa pamamagitan ng kanyang salita, itinatago ang katotohanan. Ang taong sinungaling ay hindi totoo, siya'y kalaban ng katotohanan. Kaya tingnan po natin ang mga sinasabi natin sa iba o mga pahayag natin. Baka kasi tayo, imbis na maging tagapagtaguyod ng katotohanan, ay nagiging kalaban ng katotohanan. Sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, napakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon, "Let your yes be yes, let your no be no." Kung ano ang nasa puso mo, kung ano ang pinaniniwalaan mo, kung ano ang makabubuti sa iyo at sa iba, at kung ano ang kalooban ng Diyos, yan sana ang iyong ipahayag. Yan sana ang iyong sabihin. Ngunit sa ating pong buhay ngayon, habang nagiging moderno ang lahat, tila ba nagiging convenience na lang ang bawat bagay. Kapag hindi kumbinyente sa iyo, kung makakaranas ka ng pagsubok o mahihirapan ka, hindi ka magbibigay ng buong sarili. Hahanap ka ng paraan para maging madali at kumbinyente na nasasakripisyo minsan ang totoo at ang mabuti. Sa ating pong pahayag sa mundong ito, palagi nating tingnan at isipin, ipagdasal, ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Kung siya ang narito sa aking katayuan, ano kaya ang magiging pahayag? Ang pahayag ng Panginoon ay palaging katotohanan. Kaya isipin nating mabuti ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Baka imbes na maging makadiyos tayo sa ating salita, ay maging makamundo tayo, maging makasarili. Makadiyos palagi ang ating goal sa buhay. Katulad ni Jesus, si Jesus ang katotohanan ng mundo. Sa Kanya walang bahid dungis ng kasinungalingan. Tayo ay mga alagad ng katotohanan sapagkat si Jesus ang totoong katotohanan dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kayo po ang katotohanan. Palagi niyo pong ipaalala sa amin na maging totoo sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.